The Global Horror Files. Kwentong katatakutan. Kwentong kababalaghan. Kwentong kapanindig sa The Global Horror Files. Magandang araw po, Sir JM. Ako po si Marco, taga Barangay San Isidro sa Capiz. Humihingi po ako ng paumanhin kung medyo magulo ang ikukwento ko kasi hanggang ngayon parang totoo pa rin sa akin ang lahat. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang naranasan ko isang gabi na nagbago ng buhay ko. Isang gabi ng takot na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Noong isang taon, panahon ng tag-ulan, umuwi ako sa aming baryo para dalawin si Tito Lito. Kasama ko noon ang pinsan kong si Jonah. Walang kuryente, madalas ang baha. Sabi ng matatanda, pag ganitong panahon daw, hindi lang ang mga ahas ang dapat katakutan sa palayan, kundi pati na rin ang mga amalanhig. Noong gabing yon, 6:00 pa lang ng gabi, pinakain na kami ni Tito. Sabi niya, kailangan daw isarado ang lahat bago lumalim ang dilim. Bawal daw kaming gumala, bawal sumilip sa bintana. Siyempre, ako, si Jonah, hindi namin sineryoso kasi tingin namin kwento-kwento lang ang sinasabi ni Tito. Pero habang tumatagal ang gabi, biglang sumeryoso ang paligid. Wala ka nang marinig kundi ang hangin, ang kuliglig at ang mahihinang pagpatak ng ulan sa bubong. Tapos narinig namin yung mabagal na yabag mula sa labas. At pagkatapos, isa namang mahinang hikbi. Akala ko hayop lang, pusa, aso, pero hindi. Sabi ni Tito, huwag kaming titingin sa bintana, huwag kaming lalabas. Pero hindi ko napigilan, sumilip ako. Sa labas ng bahay namin, may isang nilalang, payat. Kulay abo ang balat, nakayuko ang ulo, hindi gumagalaw na parang estatwa. Tapos bigla siyang kumilos, mabagal at papalapit sa amin. Sumigaw si Tito, hindi daw tao yun, amalanhig daw. Hindi ko alam ang gagawin ko, pati si Jonah natulala. Biglang may malalakas na kalabog sa pintuan, parang may gustong pumasok. Pinilit kaming ilabas ni Tito sa likuran ng bahay, dala ang lumang itak niya. Paglabas namin doon pa lang namin nakita, may dalawa pang amalanhig sa kakahuyan. Hindi sila tumatakbo, pero bawat hakbang nila parang nagpapabigat ng hangin. Parang bawat hakbang nila, ihigupin ang lakas ko. Takbo kami sa gubat. Hindi ko na alam kung saan kami pupunta. Sabi ni Tito, huwag kang hihinto. Kapag huminto ka, tapos ka na. Kakapitan ka nila at kapag nadikit ka nila, magiging katulad ka nila. Pero sa gitna ng takbuhan, nadulas si Jonah sa putikan. Narinig ko ang sigaw niya, tumingin ako pabalik. Gusto ko siyang tulungan, pero si Tito, hinawakan ako, hinila, at sinigaw niya, huwag kang babalik! Umiyak ako habang tumatakbo palayo. Narinig ko ang huling sigaw ni Jonah habang nilalamon siya ng dilim. Akala ko makakalayo na kami. Pero nang lumiko kami sa isang bahagi ng gubat, hinarang kami ng isa pang amalanhig. Wala na akong nagawa, napaatras ako. Hindi ako makagalaw, pero bago ako maabot ng nilalang, biglang may dumating 3 lalaki mula sa baryo. May dala silang mga sulo, mga apoy at mga itak. Sinugod nila ang amalanhig. Nasunog ang balat nito nang matamaan ng apoy. Sumigaw ito ng nakakabinging iyak bago tumakbo pabalik sa kakahuyan. Kasunod ang iba pa nilang mga kasama. Pinulot ako ng isang lalaki at halos kalad ka rin palabas ng gubat. Pagdating namin sa baryo, agad kaming binigyan ng asin at inusalan ng orasyon. Sabi nila, kapag amalanhig ang kalaban, apoy at asin ang pinakamabisang panlaban. Nakaligtas ako. Pero simula noon, hindi na ako bumalik sa baryo.
Hindi na ako makakatagal pa sa lugar na yon. At sa tuwing umuulan at lumalalim ang gabi, kahit malayo na ako sa Capiz, minsan naririnig ko pa rin sa hangin ang mabagal na yabag, ang mahinang higpi, at ang boses ni Jonah na tinatawag pa rin ang pangalan ko.